Magandang gabi po sa atin mga GMRC students ng San Mateo Municipal College. So nandito po ulit ako sa ang inyong teacher, si Ginoong Blandemil Caritan. At, tatalakayin natin ngayon ang isa sa mga mahalagang yung core values ng DepEd. Ito yung mga sumusunod: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So, ito yung core values ng DepEd framework. So, this presentation will delve deeper into the four core values of the Department of Education. So, as the bedrock of holistic education. So, we'll explore the meaning of each value and how you can apply them in your future teaching profession. So, itong presentation na to ay talagang nakaangkla para sa mga pre-service teachers o mga teachers sa hinaharap. So, ito po yung mga mga objectives. By the end of this presentation, you are expected to, number one, explain the meaning and importance of the four DepEd core values, identify concrete ways to live out each value in daily life, apply these values as a framework for your future teaching strategies, and inspire your students to internalize and live out these values. So, the core values of the Department of Education are more than just a list of principles. So they serve as a guide in shaping students into well-rounded, responsible, and compassionate citizens. So these are the fundamental characteristics we aim to instill in every Filipino learner. So actually, itong ano na to, ah, itong framework na to, galing to sa kung di ako nagkakamali, no, syempre, nasa, isa ito sa mga iniuutos sa atin, mga pre-service teachers. Dito sa, kung di ako nagkakamali, makikita to sa Article 2 ng uh, Code of Ethics for Professional Teachers. So, at nakalagay doon na dapat maturuan natin mga bata na na mamahalin ng bayan, sumunod sa nakatatanda at sa otoridad, sakripisyo ng sarili para sa bayan, something like that. At saka syempre, makikita nyo rin ito, yung lagi namang binabanggit itong framework na to sa Panatang Makabayan. Importante. Pero mas maganda na may isa-isa natin itong mga core values ng DepEd. Para kayo, kapag nagturo na kayo sa mga eskwelahan, whether it's private or public, kailangan alam nyo ito na tatalakay nyo sa mga mag-aaral at syempre nasusunod nyo rin bilang mga guro. Nagkakaintindihan ba tayo? So the DepEd core values represent a holistic approach to education. Holistic, pag sinabi, buo, no? Yan. They go beyond academic performance. So, hindi lang sa paggawa, hindi lang sa academics. Ibig sabihin, pati daw to sa pagbuo ng karakter ng isang bata. Yeah. Their relationship with God, their fellow man, their fellow men rather, the environment, and their country. So, napakahalaga, no? So, this is actually a lifelong process. And if you service teachers successfully instill these core values to your future pupils, magiging maayos ang ating lipunan. Magkakaroon tayo ng mga mag-aaral o mga citizen sa hinaharap na nagmamahal sa Diyos, nakikisama sa kanyang mga kapwa, may marugdog na pagmamahal sa bayan, sa at may pagpapahalaga sa kalikasan. Po yun. So these are the four pillars of DepEd. So, number one, maka-Diyos. So God-fearing and faithful.
Number two, makatao, loving and respectful of others. Makakalikasan, caring for and respectful for of nature. And makabansa, loving and appreciative of the country. So these are the DepEd core values. The first core value, nakita ko lang to sa internet ah. So please, I would like to credit to the owner. No, I don't know the owner or the name of the owner, but I saw this uh, picture very not only entertaining but impactful for the pre-service teachers pag nakita nila to. So ito number one, DepEd core values. Maka-Diyos. Dapat ang core value, isa sa mga core value natin ay maka-Diyos. So paano ba yun? So pro-God tayo, no? Yun yung first pillar natin. So faith becomes a guide in our decisions and interactions with others. So it provides a moral compass that helps us navigate life with integrity and purpose. This value is about more than just a religious belief. It's about having a strong moral and spiritual foundation. Yan. Hindi lang yung paniniwala mo, kung ano yung relihiyon mo, no? Siyempre, alam natin yung moral, no? Alam mo dapat kung ano yung tama at mali, ginagawa mo yung mabuti sa araw-araw na pamumuhay. At syempre, spiritual foundation. So, a maka-Diyos student shows their spirituality in various ways. So, paano daw? They are taught to believe in God in a way that is in accordance with their beliefs. So, kahit anong paniniwala mo, nyo? Kahit anong paniniwala nyo. Yan. So, tinuturuan sila na maniwala. Ang mahalaga dito, tinuturuan sila na maniwala sa kanilang Panginoon. So, showing that this value is inclusive and respectful of diverse faiths. So, maraming mga relihiyon, denominasyon sa Pilipinas. So, ang kailangan daw maging inclusive and respectful of diverse faith. Kailangan natin igalang ang relihiyon ng isa't isa. Huwag nating sirain. Huwag nating sirain o siraan ang bawat relihiyon dahil ang bawat relihiyon ay nakakatulong sa bawat individual para sa kanilang pamumuhay. Kasi ito yung kanilang guiding post para sa kanilang belief. So this value teaches students to be honest. So, bukod sa pagiging maka-Diyos, so, tinuturuan din sila maging tapat. Ang mahirap nga naman kung halimbawa, maka-Diyos ka nga pero hindi ka naman tapat. Mahirap yun. True to their word, no? Parang may delikadesa. And have integrity. They learn to be reliable and trustworthy, understanding that their actions reflect their character. Yun. So, hindi lang basta, hindi lang tungkol sa paniniwala itong pagiging maka-Diyos, no? Kundi, ma-develop yung moral character mo bilang isang individual. At syempre, dapat malaman ng mga mag-aaral na ang kanilang actions reflect their character. So, this character involves attitude and behavior. Ano nga ba yung attitude? This is the way we think, and behavior, this is the way we act. So, this is part of the character of an individual. So, humility is a key component. So, dapat daw maging mapagkumbaba tayo. So, ang maka-Diyos student or maka-Diyos students are thought to be humble and accept their mistakes. Ayun, naku, napaka-importante niyan, lalo na ngayon. Nabalitaan nyo ba yung teacher na pinatay? Oh. No? Pinatay siya kasi, parang mababa yung binigay ng teacher sa kanya. Nakakaawa naman yung teacher, Filipino teacher pa naman yon. So, ang hirap nun dahil syempre nagkamali lang yung bumaba ka lang sa grades tapos ayun na
Nakapatay na ng teacher. So, siya dapat ma-instill talaga to. Ngayong panahon, napaka-critical nitong mga ganitong core values. Napaka-critical talaga nito. So, they also learn to be compassionate, maawain, magkaroon ng empathy and sympathy sa iba't ibang individual, and thankful for the blessings they receive, fostering a positive outlook in life. Hindi lang blessings, no, pati yung mga problems. So they must look at their problems with not only with braveness but uh, with strategy and on how to deal those uh, challenges in life. Kasi siyempre, hindi naman siyempre palaging masaya ang buhay o may blessing tayo. Kaya kailangan, uh, during those time na masaya tayo, we must thank the Lord. And during the time of challenges, we must also seek His guidance for us to cope up with our problems. So, ikaw bilang isang service teacher, ikaw isang role model and guide. As a maka-Diyos teacher, you serve as a role model of honesty and faith. Yan. Ano daw? Honesty and faith. So, dapat makita nila sa iyo yun. So, you teach moral and ethical values through your actions and words. So, providing a real-life example for your students to follow. Yung talaga mataas ang mataas ang yung moral standards sa mga teachers. Yan ang lagi ko sa inyong sinasabi, di ba? Mataas ang moral standards ng mga teachers. Kaya kailangan natin talaga malaki talaga yung kasi malaki yung gampanin natin para sa nation building. So, of course, ang maka-Diyos teacher also show respect for the beliefs of all students, creating a classroom where everyone feels safe and accepted regardless of their religious background. Kaya nga sa inyo, di ba, mga SMMC students, I acknowledge all religions, beliefs. Minsan nga, di ba, nagpapadasal ako ng iba't ibang relihiyon. Tama, relihiyon. Kasi I acknowledge those prayer as 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 powerful as my prayer as a Catholic. Minsan may pinagdasal ako na born again, Muslim, di ba? INC, may mga pinagdasal akong ganyan. Kasi naniniwala ako. That's a prayer, no? And when we try to talk to God, to our God, eh, that's regardless of religion. Okay? Tandaan niyo po yan, ha? Lalo na kayo, mga pre-service teachers. So, pangalawa po ay ang makatao. So, ito po yung yung pangalawang core values, makatao. So this value emphasizes recognizing the dignity of every person and valuing one's fellow human beings. So it is the cornerstone of a harmonious society built on empathy, respect, and justice. Yan. So, alam niyo sa Japan nakakaingit kasi talagang they respect each other. You know? Kaya nga, when you respect each other, that is commendable because that's the start of a good nation building. Kahit mga bawa ikaw, estudyante ka, gagalang mo yung bawat tao kasi dapat ma-practice mo yon. Habang tumatanda ka, madadala mo yung ganung practice tapos maikakalat mo yung ganyang practice sa iba pang mga tao. So, built on empathy. Yung empathy. Pakikisa yan. Pakikisa.
Parang putting yourself on someone's shoes. Respect and justice. So, a makataong student learns to have empathy and compassion for others. Isa at pagbibigay ng awa sa iba, lalo na sa mga disadvantaged people. They develop a sense of social responsibility, understanding that they are part of a larger community and should help those in need. So, isa sa mga katangian nga raw ng Pilipino ay ang pagtulong sa, kumbaga pagtulong sa kapwa sa pamamagitan ng bayanihan. Of course, there's a limit naman din, di ba? Kung alam naman natin na yung taong na to medyo umaasa na sa'yo, parang medyo questionable na yun. So yung siguro at a time of dire need lang talaga. Sabihin pag kailangan na kailangan. Lagay ko lang ha. Kasi kapag hindi naman niya kailangan, parang pero humihingi pa rin siya ng tulong, palagay ko there's a form of abuse there. Kaya dapat nga, sabi ko nga, pag nagtuturo tayo ng mabuting katangian ng Pilipino, dapat ipakita natin na in-excessive yung mabubuting katangian ng mga Pilipino na yan din ang hindi maganda. Kaya kapag ano kayo naging mga elementary teachers na kayo lalo na kapag naging teacher kayo ng pwedeng Filipino o araling panlipunan, sibika. Ngayon ata makabansa na yung yung subject na yan. Kailangan ipakita nyo na ang mga magagandang katangian natin, kapag sumubra, yun din yung isa sa mga pangit na katangian ng mga Pilipino. Diba? Halimbawa, yung pagiging hospitable, pagtanggap, maayos sa pagtrato sa mga bisita. Alam natin sa ibang bansa, hindi ganun yung treatment sa mga bisita, hindi ganun kasing init ng mga binibigay ng mga Pilipino. Kaso kapag nasobrahan naman yun, kumbaga, parang lumalabas na iniisip mo yung iba pero yung sarili nyo, dinedeprive mo. Dahil kunyari yung plato na maganda, papagamit mo sa bisita, pero yung sa inyo, mga plastic na plato na lang ang ginagamit nyo. Something like that. Di ba? Yun ang mga dapat nyo mapansin. So, they are taught to respect the opinions of others, even if they differ. Parang agree to, this is, something like, agree to disagree. Opinions, respeto nila. Kaso nga lang, siyempre, iba yung opinion na base sa katotohanan at iba rin yung opinion na galing sa mali. Sa palagay ko, kailangan itama yon. Kung sa palagay natin, mali talaga yung katotohanan na pinanggalingan ng kanyang opinion. Yun ang dapat natin makita. Huwag nating itama yung mali niyang opinion. Ang itama natin kung ano yung katotohanan na narinig niya. Malay mo yung katotohanan na nabasa niya sa Facebook o napanood sa YouTube ay fake news pala. Magkaiba yun. So, they learn to view the differences among people, whether in culture, beliefs, or background, as a treasure rather than a barrier. So, katulad ng sinasabi ko, sabi nga kasi nila, a view is possible only from a standpoint. So, minsan may mga opinion tayo na hindi natin maintindihan kasi wala tayo sa posisyon nila. Parang yung kwento ng tatlong bulag tsaka nung elepante. Yung isa nahawakan ng isang bulag yung katawan kaya akala niya kusyon kaya akala niya makunat na pader. Tapos yung isa naman hawakan yung trunk, yung parang ilong. So akala niya yung trunk ng elepante, akala niya hose ng bumbero. Tapos yung isa nahawakan niya yung malaking tenga ng elepante kaya akala niya yung tenga ng elepante ay malaking pamaypay na gumagalaw. So hindi sila magkasundo kasi nga magkakaiba yung kanilang pwesto. So hindi nila alam na yung sinasabi ng isang lalaki, tama yun ng
elepante parang katulad ng makunat na pader. Tama din yung sinabi ng isang lalaking bulag na tra- ang ang trunk ng elepante ay parang pangbombero na hose. At tama rin yung isa yung sinabi niya na ang elepante ay isang malaking pamaypay na gumagalaw. So, mahalaga yon ano, na malaman na lahat silang tatlo tama pero yung mga sinasabi nila ay bahagi ng kabuuan pero hindi kabuuan. Dahil doon, mas kailangan nating ikonekta ang opinion ng bawat isa dahil baka sa punto niya pag nakita mo yung punto niya mas maiintindihan mo siya. Tandaan niyo ha. So ito rin, this is one way para maipakita kung paano tayo magiging makatao. We have to stand up against bullying. No compromise yan. Mali ang bullying. Do not justify bullying. Do not normalize bullying. Do not romanticize bullying. Lahat yan. Basta ang bullying ay masama. So this value directly addresses bullying. Students are taught to not bully and to always show good manners, creating a culture of kindness and respect among their peers. Nakakalungkot lang na bagamat nabawasan ang bullying, physical bullying, lumilipat naman sa social media. Parinigan, ganyan. Minsan, uh, pinag-uusapan sa tawag dito, pinag-uusapan sa social media. Yan. Ayun, hindi pala nakakabit yung mic ko. Baka mahina yung iba kong salita. Kakakabit ko lang. Ayun, so hindi kumbaga parang parang nag-transfer lang from physical bullying to teka lang po to digital. Ayun, so yun nga yung sinasabi ko, no? Lumipat sa social media ang bullying. So sana maiwasan talaga yan. So, the Makatao teacher fostering a safe space. So, kung ikaw, si teacher, you must promote safe space inside the classroom. So, the classroom should be a conducive place for learning, not a place to be feared upon because some individuals or some students commits bullying to other students and or classmates. Yan. So, give equal attention and opportunities to every student, ensuring that no one is left behind. So, no one is left behind. Yan ang importante dito. So, ano bang dapat gawin ng isang makatao teacher? So, dapat magkaroon ng conflict resolution and teamwork. So, you teach conflict resolution in a peaceful way and foster reconciliation among students. So, this promotes teamwork and a collaborative environment, essential skills for life. So, bago tayo siyempre magkaroon ng judgment tungkol sa pag-aaway ng mga mag-aaral sa loob ng classroom, kailangan makuha muna natin yung sides nila. And we try to resolve this conflict. Yan. Wala ka dapat kinikilingan. Wala kang kikilingan na estudyante. Hindi porket mas matalino yung estudyante, tapos yung isa medyo maloko sa klase, hindi nag-aaral. No? Agad mo nang papanigan yung matalinong estudyante. Nakuha nyo? Kasi hindi porket matalino yung estudyante, hindi siya gagawa ng kalokohan. At hindi porket mahina ang estudyante o maloko, gagawa siya palagi ng kalokohan. Kaya dapat ibigay natin ang tamang judgment.
lalo na sa conflict at dito sa conflict resolution para maging maayos, no? Well, I am not saying that I am good at conflict resolution. Siyempre minsan may mga bagay pa rin minsan na nagbo-blow up eh. Kasi may mga underlying causes na eh. Yan. So dahil may mga underlying causes na, yan, may mga matagal ng galit, something like that, na hindi agad magre-resolve sa isang upuan. Sa mga ganong pagkakataon, syempre, kailangan na ng tulong ng ibang teachers. Yan. Sa private, may mga Office of Student Affairs at saka Prefect of Discipline. Yan. Maraming mga, sa public, hindi ko alam kung paano ang sistema ginagawa nila. If there's a grave conflict between among the students. So pangatlo is makakalikasan. So sa makakalikasan, ganito po. This value is about our responsibility to care for and protect nature for the present and future generations. It encourages a deep appreciation for the environment and the understanding that we are its stewards. So tayo yung tagapangalaga ng environment. Diba? Oo, tayo yung sumisira ng environment. Tao rin ang sumisira ng environment. Kaya tao lang din dapat ang mag-aayos at mangangalaga sa kanya. Yan. So, pero kasi usually ang mga puno nakatanim sa mga lupa. At ang mga lupa ay naaangkin minsan. At kapag naangkin na ang lupa, pwede na niyang gawin kung ano man ang gusto niyang mangyari. Alam ko may mga ganyang issue lalo na sa mga lugar na mga protected areas. Yan. Katulad ng Masunggi, Geo-Reserve, narinig yun na ba yun sa Tanay? So may mga ganyang instances, may mga altercation na nagaganap sa pagitan ng mga parang mga activist, no? Tsaka yung mga sinasabing may-ari ng mga lupa na nandun. Minsan parang gusto nang gawa ng resort, hindi magawan. Medyo mahirap talaga. Yun. So, ang makakalikasan student understands the importance of proper waste management. So, tinatapon ng basura sa tamang lalagyan. They are taught the importance of conservation in daily life. Pinapatay ang ilaw at appliances kapag hindi ginagamit. Conservation. Yun. Hindi lang dahil mahal na mahal talaga yung kuryente sa Pilipinas, no? Isa talaga yung Pilipinas sa may mga mataas ang bayarin sa kuryente. Dahil na rin siguro sa mga buwis na nakapataw dito. Pero mahalaga pa rin na mag-conserve tayo ng energy dahil ang Pilipinas ay isang maliit na isla lang. Wala tayong sobrang dami ng natural resources. Yan. Kaya nga kapag nagkukulang ang ating mga natural resources, halimbawa sa langis, no? Kulang yung langis natin, nagmamahal ang presyo noon. So sinong apektado? Lahat tayo magiging affected. That's why we need to conserve. Not only for the environment, but also for ourselves, for our family who are struggling to earn money. Tapos mababawasan pa ng mga gastusin dahil masyadong malaki ang binabayaran sa maraming bagay. No? So, they actively participate in programs for the environment. Yan. So, may mga tree planting, yan, mga clean-up drive, yan. Yung mga estudyante, di ba? May brigada eskwela pa nga, di ba, sa public. No? Para maging malinis at maging conducive ang mga classroom pagpasok nila. So, ang makakalikasan student also care for nature. So, they show appreciation for
for the living world around them. Pinapahalagahan ang mga halaman at hayop. Yan, kailangan natin pahalagahan yan. Diyos ko, lalo na ngayon, halos araw-araw ata, maraming na-extinct na mga species. Dahil wala na silang habitat. Yan. Magandang matutunan ng mga estudyante na we take care of those floras and faunas for posterity or for the future. Siyempre ikaw, bilang isang teacher, integrates environmental science concepts into their lesson. So, nagtuturo, and kaya nga may subject na environmental science. So, ganun po yun, ha? Yan. Kasi yung environmental science, maipapakita talaga kung gaano kahalaga ang kalikasan sa buhay ng tao. Halimbawa, sa school nyo unang natutunan na may magandang relasyon ang puno at mga tao. Di ba? Narinig nyo na ba yung term na carbon sink? Yun. Yung carbon sink, ganito lang yon. May maganda tayong relasyon daw sa pagitan ng puno. Yung tao may magandang relasyon sa puno. Bakit? Yun nga, carbon sink, no? We breathe out carbon dioxide, di ba, mga tao, and we breathe in oxygen. Ang mga puno, baliktad. They breathe in carbon dioxide and they breathe out oxygen. O, imagine niyo, napakaganda ng relasyon na yon. At dahil maganda yung relasyon na yon, kailangan ba nating putulin ang puno? Yan. Nakuha nyo? Yun ang nakakalungkot doon, di ba? Kaya nga ngayon, mainit na rin ang panahon, di ba? Ang daling uminit kasi nga, siyempre, sa mga urban areas, napakakunti ng mga puno. Kulang ang puno para sipsipin ng mga carbon dioxide at saka mga carbon monoxide na nasa hangin natin. Kulang na kulang ang mga puno. Kaya mainit. Yan. Dapat maituro niya sa mga estudyante nyo in the near future. So, you encourage students to engage in hands-on activities, so to foster a love for nature. Yan. So, lalo na sa mga public, may mga garden, maglinis ng garden, maglinis ng bakuran. Yan. So, mahalaga yon para sa mga, para sa pagkatuto ng mga bata. Kasi it's one way to acquire knowledge about the environment. Kaya nga, di ba, nakakatuwa kapag ang isang estudyante naging ganito, halimbawa, naging environmentalist siya, no? Tapos, sasabihin niya, alam mo ma'am, alam mo sir, kaya ako naging ganito dahil sa mga tinuro niyo sa akin dati tungkol sa environmental science. Di ba? Ang gandang pakinggan. You inspired them. At the end of the day, they will inspire you to continue to teach. So, you emphasize the importance of 3 R's. Yan. So, binibigyan din natin sa mga mag-aaral yung 3 R's, yung recycle, reuse, and reduce. No? Reduce, reuse, recycle. Something like that. At syempre, huli, makabansa. So, this value is about love for the country, shown through our actions, words, and deep appreciation for Filipino culture. It promotes a sense of national pride and responsibility. Yan, lalo na ngayon, no? Buwan ng wikang pambansa, no? Hindi lang Filipino language ang tinitingnan dito, pati yung culture and tradition natin. Sa mga school nyo ba dati, may mga, bukod sa contest ng spelling bee, quiz bee, no? Mga patalumpati. So, meron din mga piyesta, tapos mga Pilipinong laro, mga larong Pinoy. Yan. O kaya pagpapalabas sa mga historical films, katulad ng Jose Rizal. Yun ay bahagi ng pagpapromote ng national pride and responsibility.
and appreciation of the Filipino culture. Yan. So, ang makabansa student shows respect for the symbols of the Philippines. Yan. Kaya nga meron nga tayong batas, no, yung Flag and Heraldic Law of the Philippines. So, kinikilala hindi lang yung pambansang awit at watawat, no. Kinikilala rin yung mga heraldic, no, ibig sabihin yung ibang mga signs na ginagamit ng bansa to represent our country. So they take pride in being a Filipino. Yan. Dapat kayong mga teachers, sabihin natin sa mga estudyante na kailangan nilang ipagmalaki ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kahit siyempre minsan iniisip mo, no, sa realidad ng buhay ngayon, parang kailangan pa bang ipagmalaki ang mga Pilipino, pati yung Pilipinas sa kabila ng maraming krimen, away sa politika, kahirapan. No? Pero siyempre, kailangan nating sabihin yan sa mga mag-aaral. Sapagkat sila ang pag-asa ng bayan. Yun ang cliche ito, no? Sinabi yan ni Jose Rizal, no? Pag-asa ng bayan ng mga kabataan. So, sabi nga ni Nelson Mandela, sometimes it takes only a generation for that nation to be great. You cannot be generation. Malay mo, yung mga kabataang tuturuan ninyo, mas maging sensitive na sa bansa. Mas mamahalin na nila yung bansa. Magsisimula na doon, hindi lang yung kapayapaan, katahimikan sa loob at labas ng bansa, kundi pati na rin ang pag-unlad. At habang umuunlad ng bansa, mas pinapahalaga niya ang kultura. Nakuha nyo? Kasi nga, di ba, sa hierarchy of needs ni Abraham Maslow, laging huli ang self-actualization. Kung mahirap ang isang bansa, ang una nilang hahanapin pagkain, pamasahe. Wala yung pakialam kung ano ba yung mga rebulto na nahandyan. Baka sirain pa nila yan. Kasi ang gusto nila mangyari, makakain sila ng maayos, makatulog sila ng maayos. Kaya nga kapag umunlad ang mga mamamayan ng isang bansa, mas tumataas ang kanilang pagpapahalaga at pagmamahal sa bayan. So they learn about and continue Filipino traditions. Yun. Cultural, yan. Ayan, sa maraming bahagi ng bansa, ayan. Hanggat buhay ang mga folk dances, hanggang buhay ang mga iba't ibang Filipino food, may pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng mga lugar na yon sa Pilipinas. So they use the Filipino language and other local languages. So gumagamit sila ng Filipino language. Yan. Although ang English kasi ay one of our official language, no? Mas mahalaga pa rin na pahalagahan natin ang Filipino language. Pero ang problema nga lang kasi kung mapag-aaralan nyo yung MTB, MLE ngayon, mother tongue based multi-language education, may nagkakaroon ng problema ngayon kasi nagkakaroon ng shift, paradigm shift. No? Ibig sabihin, ang mga bata dati, hirap paano i-English ito. Yung isang word. Ngayon, baliktad na. Yung ibang bata, nahihirapan sila kung paano tagalogin paano Englishin ang isang Tagalog word. Ay, paano ba? Mali. Kung paano tatagalogin yung English word na yon. Yan. So, paradigm shift yon. Kasi hindi dapat ganon, di ba? Kasi kung sa mother tongue, kailangan matutunan mo muna yung unang language o yung L1 bago yung L2, language 2, at language 3. Kaya dapat we teach them not only the Filipino language but other languages, local languages as well. Makabansa teacher, ikaw yon. As a pre-service teacher, lagi niyong tatandaan, no? Ang makabansa teacher explains the importance of history and national heroes. Yan. Bakit mahalaga si Andres Bonifacio? Bakit mahalaga
si Manuel Luis Quezon ngayong buwan ng Agosto. Ayan. Baka nakalimutan nyo na, ha? Oh. Alam nyo ba kung bakit si Manuel Quezon? Oh. Ayan. Assignment nyo sa akin yan, ha? Kung bakit si Manuel Quezon ang bida kapag August. Ano ba ginawa niya? Ayun, dapat malaman nyo yan. Saka yung mga iba pa nating pambansang, siyempre Jose Rizal, no? Noli Me Tangere, El Filibusterismo, sila Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, yan. Mga nagpakita ng pagmamahal sa bayan. So, ikaw din, as a teacher, you promote culture by teaching folk stories, songs, and dances. Yan, sa Filipino, usually, sa Filipino teacher nakaatang yung ganyang responsibility. Pero syempre, kapag may mga contest, pati yung mga iba't ibang advisor ay tumutulong sa mga Filipino teachers on how to disseminate the information, on how to practice the steps, the songs, di ba? And know the stories. Yan. Kailangan mo yan bilang teacher. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Yan. So, you teach civic lessons and responsibilities, encouraging students to be active citizens. Usually, Filipino at saka mga sibika ang nagtuturo ng mga ganito. Yan. Makikita nyo naman yan, no? Kapag nagturo na kayo ng mga subject na makabansa at saka yung Filipino language. So, living out the values. So, being teacher is more than just teaching academic subjects. Hindi lang yon. Hindi doon natatapos. Lalo na if we want to deliver the 4 core values of DepEd to the students. It's about shaping the entire character of the student. We can change, no, the student. It's either we motivate them or we can demotivate the students. Which one ang maging kalabasan man, ikaw bilang teacher ang may responsibilidad doon. Kaya sana mas makapag-create tayo ng marami na mga Pilipino na may positive values from the core values of DepEd. So your profession is a platform to not only impart knowledge, but also to model these core values for the next generations. Yan. Napakabigat ng trabaho nating mga teacher. Nakita nyo? So students look at their teachers as role models. So your actions, words, and decisions in the classroom and beyond show the values you believe in. So be a living example of the core values. Ako nyo, maka-Diyos, makabayan, makatao, maka-Diyos, makabansa, makatao, makakalikasan. Yan. Living example ka. Malaking hamon to dahil hindi naman tayo palaging mabuti. Hindi tayo palaging masipag. Hindi tayo palaging mabait na guro. Pero hanggat maaari, gawin natin ang karamihan sa mga core values natin para maipakita sa mga mag-aaral na kailangan nilang gawin ang mga sumusunod. So remember the impact of small, consistent action. So, halimbawa, ito, yung mga simple lang, no? Greeting students with a smile, being patient with a child who is struggling, praising a student who showed of kindness, and organizing a small clean-up drive in the classroom. These are some simple gestures. Pero this will impact the students. If this done on a regular basis. Nakuha nyo? Magiging consistent ba sa loob ng classroom? So our duty is to shape students who are not only smart but also have a good heart and strong character.
So this is the true essence of education in the Philippines and a legacy you will build. So para mas maintindihan nyo, mga future teachers, no, basahin nyo yung DepEd Order number 32, series of 2012, pati na yung DepEd mission, vision, and core values. So maraming salamat, mabuhay ang mga guro ng Pilipinas. At sa mga pre-service teachers na magiging guro sa mga susunod na panahon. Paalam na sa inyong lahat at magandang gabi.